Magandang araw po ma'am. Ako po si Jefferson Hinilia at ngayon po ay tatalakayin ko po ang economic globalization. Sa aking naunawaan po, ang economic globalization ay ito po yung pagiging konektado ng ekonomiya ng iba't ibang bansa. Parang nagtutulungan po sila sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto, serbisyo, pera at yung mga bagong teknolohiya. Sa Pilipinas po, lalo na sa Northern Mindanao, malaking tulong po ang globalization kasi mas maraming negosyo at investment ang pumapasok. Pero dapat din po nating siguraduhin na hindi masisira yung ating kultura at yung mga negosyo natin dito. Tapos po ma'am, sa economic globalization may 4 pong uri ng economic systems. Una po ay ang traditional economy, command economy, market economy at mixed economy. Una po ay yung traditional economy, ito po yung nakabase sa mga tradisyon at kaugalian. Pangalawa po, sa command economy, dito po ang gobyerno ang nagdesisyon sa lahat. Pangatlo po ay ang market economy. Dito naman po yung mga negosyante at mga tao ang nagdidesisyon kung ano ang bibilhin at ibenta. Pangapat po ay ang mixed economy. Ito po yung combination ng market at command economy. Tapos po ma'am, ito po yung mga importanteng parte ng economic globalization, parang mga ingredients po para maging successful ang globalization. Una po ay ang trade o kalakalan. Ito po yung pagpapalitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. May dalawang klase po yan. Una ay ang domestic trade at international trade. Dito po sa domestic trade, dito lang po sa loob ng bansa, parang wholesale at retail. Sa international trade naman po, ito po yung pagbenta at pagbili sa ibang bansa. Kasama na po dyan yung transportation, travel, telecommunications, financial services at iba pa. Pangalawa po ay ang foreign direct investment o FDI. Ito po yung pag-invest ng pera galing sa ibang bansa para magtayo ng negosyo dito. Pangatlo po ay ang capital market flows. Ito po yung paggalaw ng pera sa iba't ibang bansa para sa investment at kalakalan. Pang-apat po ay ang migration o movement of labor. Ito po yung paglipat ng mga tao para magtrabaho sa ibang bansa dahil mas malaki ang kita o mas maraming trabaho. Pang-5 po is yung diffusion of technology. Ito po yung pagkalat ng mga bagong teknolohiya sa iba't ibang bansa. Good day everyone, my name is Jurek Sibako and I will explain the key concepts of globalization in a simple way. First is protectionism. Protectionism is when a country protects its local industries by using tariffs or bans. For example, the Philippines put taxes on imported rice to help local farmers. On the other hand, trade liberalization. Trade liberalization removes these barriers so countries can trade more easily like free trade agreements. Companies also use outsourcing. Outsourcing is where they move jobs to cheaper countries. A good example for outsourcing is call centers in the Philippines. Next is there are important global institutions. Number 1 is the World Bank. World Bank helps poor countries grow. Second is World Trade Organization. World Trade Organization sets rules for global trade. The Institutional Monetary Fund or IMF leads to money to countries in crisis. And lastly, multinational corporation like Nike or Samsung operate in many countries. We also have economic chains. A supply chain is how a product moves from raw materials to finished goods, like cotton becoming a shirt. In an international product network, different parts are made in different countries, like smartphones. And a global commodity chain turns raw materials into product worldwide. And lastly, a global value chain means the product gains more value at each stage, like coffee beans
turning into Starbucks coffee. And lastly, the Philippines participates in globalization through Build, World Trade Organization, membership, OFW remittances, and the BPO sector and digital growth. Thank you. Good day, ma'am. I'm Macjon Cyril El Quirante. My report is cultural globalization refers to the worldwide exchange of ideas, value, custom, and artifact driven by technology, media, migration, trade, and communication. There are 5 scapes of cultural globalization. Number 1 is ethnoscape. Examples in ethnoscape is ang mga OFW sa Pilipinas na nagtatrabaho sa ibang bansa ay isang halimbawa ng ethnoscape dahil nagkakaroon ng paggalaw at paglipat ng mga tao mula sa ibang bansa papunta sa iba. Number 2 is technoscape. Example is ang paggamit ng mga social media tulad ng Facebook at TikTok na nagdadala ng impormasyon at teknolohiya mula sa ibang bansa ay isang halimbawa ng technoscape. Number 3 is financialscape. Example ang mga remittance o pagdala ng pera mula sa mga OFW papunta sa kanilang pamilya sa Philippines ay isang uri ng financialscape. Number 4 is mediascape. Example is ang panonood ng mga pelikula, musika o paglalaro ng mga online games na galing sa ibang bansa ay isang halimbawa ng mediascape, kagaya ng Call of Duty, Mobile Legends at iba pang laro. Ang panglima is ideoscapes ay tungkol sa pagkalat ng mga idea at paniwala. Example is ang pagkalat ng mga paniniwalang tungkol sa demokrasya o karapatang pantao sa buong mundo ay isang halimbawa ng ideoscape. There are 3 perspectives. Number 1 is cultural differential. Example is sa Pilipinas kahit maraming dayuhang pagkain at produkto ang available, marami pa rin ang nagpapanatili ng pagluluto at pagtangkilik sa mga tradisyonal na pagkaing Pilipino tulad ng adobo, sinigang at lechon at iba pang pagkain. Number 2 is cultural hybridization. Example ay ang Philchay cuisine sa Pilipinas kung saan pinagsama ang mga lutuing Pilipino at Chinese ay isang halimbawa ng cultural hybridization. Isa pang halimbawa ay ang paggamit ng mga salitang Ingles sa pananalita ng mga Pilipino na nagresulta ng Taglish. Number 3 is cultural convergence. Example is ang pagkahilig ng mga Pilipinong kabataan sa Pilipinas sa mga K-pop song at dance na nagiging popular din sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagpapakita ng cultural convergence. Global spread of culture. Popular culture, movie, music, fashion, and language, English as lingua franca dominated globally. Example ay ang panonood ng mga pelikula Hollywood o pakikinig sa mga kanta ng mga sikat na artistang Amerikano ay karaniwan sa Pilipinas. Ang paggamit ng Ingles sa mga paaralan at negosyo ay isa ring halimbawa. Number 2 is lifestyle homogenization. Example is marami mga Pilipino ang kumakain sa mga fast food chain tulad ng McDonald's at Jollibee na nagpapakita ng lifestyle homogenization. Gayunpaman, mayroon ding mga Pilipinong nagpapanatili ng kanilang tradisyonal na pamumuhay sa mga probinsya at mayroon ding mga subkultura na tulad ng hip-hop na may sariling estilo ng identidad. And lastly, homogeneous versus
heterogenization. Number 1 is homogenization. Example is, ang paggamit ng mga social media platform tulad ng Facebook at Instagram ay nagiging dahilan upang magkaroon ng pare-parehong trend at kultura sa iba't ibang bansa. Number 2 is heterogenization. Ang example ani is ang fusion cuisine sa Pilipinas kung saan pinagsama ang mga lutuing Pilipino at ibang bansa ay nagpapakita ng heterogenization. Example, ang paggawa ng sushi na may mangga at o adobo ay isang uri ng fusion cuisine. That's all for today, ma'am.